Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Ito po, pag-uusapan natin, breaking news po, kalalabas lang po na balita. Ayon po kay Attorney Christina Conti ng ICC Assistant to Counsel at Legal Counsel ng mga biktima po ng extrajudicial killings o EJ case. Posible pong susunod na malabasan o mababaan po ng warrant of arrest. Galing po ito sa ICC. Ito po ay sila dating PNP Officer in Charge Vicente Danao at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Pag-usapan, komentuhan at reaksyonan po natin ang balitang ito. Christina Conti sa listahan, hindi ba? Tingnan natin ngayon. Dito na si Attorney Conti, ICC Assistant to Counsel. Legal Counsel ng mga biktima ng extrajudicial killings. Good morning po, Attorney Conti. Good Igan at Connie morning uli. po. Magandang umaga. Ayan na, ang Pwede warrant of arrest. Pwede bang malaman sino susunod? Well, kung dun sa order, ang susunod po ay si Vicente Danao. So 1 to 8 yung listahan. Una si Wala na. Bato de la Rosa doon na co-perpetrator sa crimes against humanity. Oops, parang may nawawala yata. Pero siguro katulad din ito ng kay Bato de la Rosa na siguro taktika ng pagpapalito. Nakasealed po yung warrant of arrest ng dapat pong isunod dito ay si Bongo. Pero ito po muna ang ating pakinggan para po ating malaman kung sino po ang susunod na mababaan po ng warrant of arrest galing po sa ICC. Ni Duterte. Sunod-sunod po yan. Sino sunod kay Danao? Parang alamin natin si Danao kung nasan. Tingnan nga natin para Sige, sino ba yung mga Dapat po dito hindi na po ito sana ipinapublic kasi nagkakaroon po ng idea itong mabababaan po ng warrant of arrest na pwede po na silang makapagtago bago dumating o bumaba po yung warrant of arrest nila. Kumbaga, nabibigyan na sila ng idea na dapat na silang magtago. Kaya po karamihan po nung nagkakaroon ng warrant of arrest ay nakakatakas po at nakakalusot po sa kanilang pananagutan dahil po nabibigyan po sila ng idea dito. Parang si Albayalde at or Cascolan, kaya lang si Cascolan. Nawala na. Oo. si Albayalde po? Tapos, Ha? Sige. kasi itong nakikita natin kay Senator Bato, yan din yung ine-expect natin sa iba pang co-perpetrators. Tama, Attorney? In a sense, oo. Kasi Diba? ang mangyayari dito talaga ay gagawin ng ICC ay hanapin yung mga most responsible for crimes against humanity. Dapat po walang matira diyan po sa merong kinalaman po dyan sa nagdaang EJK nung panahon po ng dating former President Rodrigo Roa Duterte. Dapat po talaga lahat po ng may pananagutan ay managot sa batas. Yung nag-execute nung utos. Oo. Oo. At kapag sinabing kumbaga most responsible, hindi naman isa lang yan. Pwedeng isang buong grupo. Mukhang ang itsura nga kasi nito ay merong criminal enterprise. Kumbaga may isang criminal gang, may grupo na mga nag-utos na ganito ang gawin. Kaya Pero doon di ba- Tama po, parang sindikato, meron po yung ulo. Tapos po, may mga galamay kasi hindi naman po yan magagawa ng isang tao lang. Hindi po yan kayang gawin ng isang tao lang na pumatay ng libu-libong mamamayang Pilipino. Di ba November pa natin pinag-uusapan itong warrant of arrest? Sinabi ni na-announce Secretary ni Boying Ombudsman. Remulla. Oo. Tapos itinanggi ng ICC. Tapos, Totoo nitong pala. weekend, Oo. pumutok na rin yan. Itinanggi na naman ng ICC. Pero So, kahapon, sinabi kinumpirma na nila. kinumpirma na November talaga. Yung no? parang pinabuksan na yung sealed Yes. na warrant. So, paliwanag lang po nung yung Bakit prosesong ganun pala? ganun. Oo. Oo. So, ang sinabi ng ICC kahapon, hindi nila technically itinanggi per se. Ang sinabi nila ay walang public warrant.
kay Duterte. Okay. Kaya Ay, kay Bato. kahapon din. Ah. Kay Bato, Kay sorry. Bato. Kaya kumbaga sa paliwanag din natin, pwedeng mangyari talaga ay walang for public consumption na warrant. At talagang ito ay para lamang sa kanilang appreciation, need to know basis. Dahil hindi naman tayo mag-enforce ng warrant. Komento ko lang po dito, opinion ko lang po dapat po talaga hindi po ipinapubliko o hindi po pinupubliko ito ang ganito nga mga ito pong ganitong ganito pong kaselan na balita. Kasi po, yun nga, tulad po ng sabi ko, nagkakaroon po sila ng awareness na dapat na silang tumakas o magtago. Kapag po napapublic o napupubliko itong kanilang mga dapat panagutan, nagkakaroon po sila ng pagkakataon na magkaroon po ng idea at awareness na dapat na po silang tumakas o magtago. Dapat po talaga ito po ay naka-privado o naka-sealed po talaga. Wala pong nakakaalam kundi yung may katungkulan na dapat po maghain at magpatupad po ng warrant of arrest doon po sa suspect. Warrant, wala tayong role sa pag-enforce ng warrant. At siguro ngayon nakita ng ICC na maganda nga namang ipakita natin sa publiko dahil posibleng may role. At dito ko nakikita na public pressure sa isang sitting senator, sa isang ibinoto ng publiko. Ipakita natin na ang pagboto natin sa kanya ay may hangganan. Hindi ka binoto para gumawa ng krimen o para kanlungin ka sa mga krimen ginawa mo dati. Yung public warrant, may ano kasi yun may kumbaga parang may timpla. Sabihin na natin may political na objective yan. Naging publiko po ang mga warrant laban kay Netanyahu, laban kay Putin. Dahil, sa paliwanag na rin ng prosecutor, si Karim Khan noon, ito ay paraan ng deterrence o pagpigil sa mga dagdag na krimen. Ongoing kasi, hanggang ngayon pa Nakaupo pa yung sila. gera, tsaka ongoing yung conflict. Yes. Si Putin, sa totoo lang, ang warrant niya is hindi specifically for war crimes na yung bombahan, kundi for the illegal transport or relocation of orphans or children during the war from Ukraine, dinadala daw ng Russia. Parang sabi namin, ang liit nito. Or isa lamang ito sa maraming mga akto. Sabi nga ng prosecutor, ito ay for deterrence. Para hindi na gumawa ng patuloy na krimen. Dito, ang isang nakikita ko na lang na pagtansya ay una, para mapigilan ng disinformation. O, i-public na natin. Total, ang dami nang umuusyoso eh. And pangalawa, para rin makita ng publiko na itong taong ito, kumpirmahin na itong taong ito ay suspect sa mga Opinion ko po ulit kung sa umpisa pa lang po ay ipiniribado na po ito at hindi po naipalam dito kay Bato de la Rosa. Kung ganon, wala po itong magiging idea na mayroon na po siyang warrant of arrest galing po sa ICC. So, madali na lang po sana siyang nahuli kung ito po ay nakapribado. krimen na katulad din ng kay Duterte. Okay. Pero ano yung explanation ba't yung kay Senator Bato de la Rosa ay concealed yung warrant niya? Concealed din or secret din po naman ang warrant ni Duterte nung panimula. Opo, pareho nga po. As compared to kina Putin, yung ganyan. Bakit sa kanila particular, parang secret ang ang warrant? Sa totoo, by default, ang application po ng warrant ay secret. Secret default. Yan yung bagong patakaran nila. Huwag mo munang i-announce. Pag na-issue ang warrant, titimplahin ng judges kung i-announce ba o isi-secret lang. Pero mostly, regularly, usually, secret yung warrant. That is to ensure the enforcement. So nakasama pala yung announcement dati ni Ombudsman Remulla noong November. Kasi nagtago ka agad, 'di ba? Si Senator Bato ngayon lang. Yun nga po yung nakapagtataka dito sa ating ombudsman. Naglabas po siya na meron na pong warrant ng ICC. Hindi po natin alam kung ito po ay pangpalito or hindi po dapat na gawin pang tawag dito
kung ito po ay piniribado nila, so, kung lumabas na po yung ICC, warrant of arrest, at natanggap na po ng ombudsman or ng ating PNP or ang ating mga kapulisan or kung sino po yung dapat mag-implement ng warrant of arrest dito kay Bato, hindi na po yan mangyayari. Makukulong po at mahuhuli po agad yan kung ito po ay nakapribado. Ang nagpakita kahapon lang. Yun ang iniiwasan makatago. Oo, 'di ba? Oo, Mali tama yung kayo dyan. mali yung kanyang. Na-excite si Secretary. So, hindi talaga dapat pala in-announce to begin with. Yun yung para Ito kasi, puro kasing mga papogi itong dalawang ito eh. Para sa akin opinion ko lang. Lalo na po itong kapatid niya si John Vic Remulla. Puro pa presscon, puro pa pogi. Wala namang nahuli kahit isa. Mas maganda pa noon nung si General Torre po yung nakaupo diyan sa pwesto sa pagiging PNP, Chief of PNP ng ating Pilipinas. Madami po siyang napatunayan, madami po siyang nagawa, marami po siyang naging tawag dito, marami pong kriminal, malalaking kriminal na huli niya, pero po kumpara po dito sa kay John Vic Remulla, puro talaga papogi. Yun po ang masasabi ko, puro ka papogi. Pogi ka na, huwag ka nang magpapogi, magtrabaho ka, kumilos ka. Kung hindi ka bayaran, gawin mo yung nararapat para sa mga itong criminal na ito. in a perfect world, hindi in-announce, in-enforce, saka na lang ipinakita or in-unseal after na ma-issue yung warrant. Katulad ng nangyari kay Duterte. Bakit may Walang hawak advance notice. Ba't may hawak si Senador Trillanes? Kinuha Di ba daw niya dapat- galing NBI. Pero dapat ito sa mga proper authorities lang, Attorney Conte, di ba? Sa totoo hindi. Hindi? Dahil nga, depende yan, yung Okay. warrant of arrest ay, bagaman secret, nakalagay niya dyan, available only to the prosecution, pinapadaan yan sa Philippine government. Kaya sinasabi ko lagi, ang kayang mag-confirm Kaya po, nandyan po si former Senator Trillanes. Dahil po, tinupad niya ang hiling ni Bato de la Rosa way back 2024 po na kapag dumating po yung ICC, warrant of arrest para sa kanya, siya po mismo ang humuli at magposas. Tinupad lang po ni Trillanes yung hiling nitong si Bato de la Rosa. yan, ICC lang or yung gobyernong pinagbigyan. Kung nakakuha si Senator Trillanes dyan doon sa gobyernong pinagbigyan sa Pilipinas, as a former senator, as a former government official, and former soldier, siguro nabigyan siya. At Pero saka siya din ho ang nag-file, 'di ba? So may ano ba 'yon? May weight ba yung siya din kasi yung nag-file po nitong kaso sa Crimes Against Humanity for Duterte and yung mga sinasabing co-perpetrators niya? mas hindi pa yon, mas siguro yung connection niya sa gobyerno. I see. Kasi Okay. kami rin naman, yung mga biktima, nag-file, hindi naman po, Nakuha. again, hindi naman po sa ganoong proseso inalabas yung warrant. Nakalagay nga dun sa kopya niya, secret, ex parte, available only to the prosecution. Right. Kaya, ngayon paglilinaw, dahil po sa Philippine government, nakuha niya ito. Opo. Okay. At ngayon, Okay guys, yun lang po ang gusto kong ibigay na balita po sa inyo tungkol po dito sa plano or padating na warrant of arrest dito po sa susunod kay Bato de la Rosa. Well, anyway, kung ano po ang inyong mga comment, pakilagay na lang po dyan sa comment section. Ako po ay nag-upload araw-araw ng mga videos tungkol po dito sa mga politics, commentaries, reaction. Maraming salamat po. God bless po at mag-iingat po ang lahat.